Tatanggap pa po tayo ng isang live report na kararanas na ng malakas na pag-ulan ng lalawigan ng Cagayan dahil sa bagyong Helen. Kaugnay po nito, nagpatawag ng emergency meeting kagabi ang NDRRMC Region 2 sa mga local government units upang paghandaan ang pananalasa ng bagyo sa naturang lalawigan. May hotdown na balita si Jojo Matias live! Bong Gia Jojo! Nika, kasalukuyan nga ay nakaranas ng malakas na pag-ulan na may pabugso-bugsong hangin dito sa lalawigan ng Cagayan dala ng bagyong Helen. Kagabi nga ay nagsagawa ng emergency meeting ang National Disaster Risk Reduction and Management Council Region 2 kasama ang iba't ibang sangay ng gobyerno, kabilang ang PNP, AFP, DILG, DSWD at iba pang local government unit upang magkaroon ng briefing at checklist, partikular sa paghahanda sa maaaring maging epekto at pinsala ng bagyong Helen. Ayon sa Department of Social Welfare Development Region 2 Director Arnel Garcia, nakahanda na ang buong Region 2 para sa maaaring maging epekto ng bagyong Helen. Naka-alerto na rin ang pwersa ng bawat departamento na nasasakupan ng rehiyon. Ready po yan. Ano po, kasi ang local government ay ready with the equipment. Ang DPWH ay ready yan. At aside from that, meron tayong manpower at mga mobile units pagdating sa PNP, sa Philippine Army, at syempre po manpower support ng ating po mga volunteer agencies. So handa tayo. In terms of preparedness, talagang ready na tayo, pati ang Red Cross. Ayon sa kay Garcia, nakantabay na rin ang 65 evacuation center sa buong rehiyon, pati na rin ang mga relief goods, gayon din ang mga rescuer, rubber boat, land mobile at mga bulldozer sa bawat probinsyang maaaring nagkaroon ng landslide o mga pagbaha sa hinang mga pag-ulan. Provide the assistance basta kailangan nila. Samantala, nananatiling nasa 190 meters ang water elevation ng Magat Dam at bukas pa rin ang dalawang spillway gate nito. Nasa 383 cubic meters per second naman ang inflow at 823 cubic meters per second naman ang outflow ng Magat Dam. Wala pa namang naiulat na mga lugar na binaha at passable pa rin ang lahat ng tulay sa lalawigan, ngunit hindi na pinapayagang maglayag ang mga bangka dahil sa masungit na panahon. Hindi ka kapapasok lang ng balita dahil nga sa patuloy na pag-ulan, posibleng tumaas o mag-overflow ang Cagayan River at yan nga ang tututukan natin mamaya. At yan muna ang update mula dito sa Cagayan Valley Province para sa sabayang pagbabalita ng GNTV at GNTV Radio La Verdad, S50, tapat at totoo sa serbisyo publiko. Jojo Matias nag-uulat. Maraming salamat, Jojo Matias. Samantala,